Tinawag ako ng kaibigan ko para sa bisperas ng bagong taon, pero sa huliin nakaugnay ako sa kanyang ate. Pagkatapos ng kaguluhan, punong-puno ng pagkakasala akong tumakbo na may mahihina at masasakit na binti, at binablock ko si Liuruyan. Nang maglaon, hinarang ako ni Liuruyan sa pintuan. Ayaw mo ring malaman ng kapatid ko ang relasyon natin, di ba? Pumayag akong ilihim ito sa kaibigan mo. Hindi ko talaga sinadyang makialam sa ate mo. Bilang kapalit, pumayag akong magpanggap na nobyo ni Liuruyan sa loob ng 1 buwan. Hindi ko inaasahan na mahuli kami ng kaibigan ko. Kailan kayo naging ganoon? Makinig ka sa paliwanag ko. Pagkatapos, narinig ko si Liuruyan na nagsabi. Kailan ba hindi kami naging ganoon? Iniwan ako ng kasintahan, kaya niyaya ko ang kaibigan kong si Chen Zi na mag-inuman sa bisperas ng bagong taon. Pero naghintay ako ng 3 oras sa upuan, at sinabi niya sa akin na na-delay ang flight. Kikiang, huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na ang ate ko para sunduin ka. Masaya ako na alagaan ka niya. Magkasama kami ni Chen Zi noong junior at senior high school. Sobrang lapit ng relasyon namin. Pagkatapos ng kolehiyo, pinaghiwalay kami ng tadhana, libu-libong milya ang layo. Hanggang sa iniwan ako, bumili siya ng tiket ng walang pag-aatubili para samahan ako. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Sige, nakita ko na ang ate ni Chen Zi, pero hindi kami close. Medyo natatakot pa nga ako, dahil ang ate niya ay ang tipikal na anak ng iba na perpekto. Noong nag-aaral kami ng math noong junior high, nangahas akong magulo sa harap ng ate niya. Kaya nang imulat ko ang aking mga mata. At natuklasang natutulog kami ni Liuruyan sa iisang kama, para akong gumuho ang mundo. Gising ka na? Narinig ko ang mahinahon at tahimik na boses ng babae. Pumihit ako ng matigas. Kahit handa na ako sa isip, tumigil ang tibok ng puso ko saglit. Sobrang napakaganda. Malalalim ang mga mata at kilay, matangos ang mga tampok ng mukha. Ang balat ng babaeng ito ay walang kahit anong depekto. Medyo magulo ang itim niyang buhok na parang tinta. Kagandahang nakakabighani. Lalo na sa ganitong kalapit, nagtagpo ang aming mga mata. Biglang pumasok sa isip ko ang isang eksena. Kagabi, sobrang dami kong nainom. Nang makita ako ni Liuruyan, kalahati na lang ang bait ko. Kaya uminom ako at umiyak, sa huli parang nagwala at gusto kumain ng manto. Tama na. Tumingin ako sa paligid, parang ito ang apartment ni Liuruyan. Nanginginig akong nagsalita. Ate Liu, wala naman nangyari kagabi, di ba? Si Liuruyan ay may antok pa sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, pumikit siya ng bahagya. Tumulog ang cellphone ko, nakita kong si Chen Zi ang tumatawag. Parang nakuryente akong sumagot. Hello, nagtatakang tanong ni Chen Zi. Nagpadala ako sa iyo ng ilang WeChat message. Bakit hindi ka sumagot? Nakababa na ako ng eroplano, papunta na sa inyong universidad. Anong building ba ang dormitory mo? Baka yung building ng ate mo? Hindi ko masabi iyon kahit patayin ako. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong takot. Nakatulog ako, hindi ko narinig. Nakatira ako sa building 71, room 201. Hindi nagduda si Chen Zi, nagmamadali. Mukhang responsable naman ang ate ko. Sige, pupunta na ako. Pagkatapos ng tawag, litong-lito pa ang isip ko. Biglang narinig ko ang boses ni Liuruyan sa likod. Kung hindi ka alis ngayon, mahuhuli ka na. Ngunit binuksan na ni Liuruyan ang kumot at bumangon. Isasama kita. Namula ako saglit at sumakay na lang sa kotse ni Liuruyan. Malayo pa sa gate ng universidad, sinabi ko sa kanya na huminto. Dito na lang ako bababa. Masyadong kapansin-pansin ang kotse niya. Tiningnan ako ni Liuruyan pero walang sinabi. Huminto sa tabi ng kalsada. Nang ilabas ko ang isang paa, bigla siyang nagsalita sa likod. Ayusin mo ang kwelyo mo. Bumaba ang tingin ko at biglang namula ang mukha ko. May ilang pulang marka sa ilalim ng collarbone ko, sobrang nakakapag-isip. Ako. Umalis na ako. Tumakas ako mula sa kotse gamit ang kamay at paa, hindi na lumingon. Mabilis akong tumakbo patungo sa gate, hindi inaasahan na mabangga ko si Xiao Rongyu at Lu Mingfei. Bakit ka tumatakbo ng mabilis? Nagmamadaling maghanap ng trabaho. Kamakailan ay abala ako sa pagpapayo sa pinsan kung gustong magpalit ng trabaho. Bumaba ang frequency ng updates ko. Buti na lang sinabi ng kaibigan ko na mabilis makahanap ng trabaho sa 58 Tongcheng. Maraming trabaho para sa mga ordinaryong manggagawa na na-verify na ng platform, may garantiya at panatag, libre pa ang interview. Habang nag-chat, naghahanap ng trabaho, sobrang efficient. Kung hindi mag-reply sa loob ng 24 oras, magbabayad ang platform. Kapag nakuha na ang trabaho, pwede ring direktang magrenta mula sa landlord. Napakadali. Pumunta sa 58 Tongcheng. Tapos nakita ko siya. Nang makita ako, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Xiao Rongyu. Si Lu Mingfei ay napasigaw ng ingaya at inikot ang tingin sa aming dalawa. Pagkatapos, parang naglakas loob na humakbang palapit. Kikiang, huwag kang magmali ng pagkakaintindi. Talagang hindi namin intensyon ni Mingfei na saktan ka.
Sa pag-iisip na baka hindi pa nakakalayo si Liu Ruyan at makita niya ito, sobrang kahihiyan para sa akin. Nagkibit balikat ako, okay lang, tapos na yon. Sinabi ni Liu Ruyan, ganyan ka lang, pabababain mo ang tingin ko sa'yo. Ano bang ginawa ko? At bakit mo naman ako hahamakin? Ayokong maging tagapanood dito, tumalikod ako at umalis. Ngunit nang makalampas lang sa bugebay, biglang sumakit ng matindi ang aking binti, napangiwi ako at kumapit sa pader. Lumuhod si Liu Ruyan, ang sakit, kaya pala nagloko ka kahapon. Isang lalaking kontrolado ng hormones sa buong buhay. Biglang nag-vibrate ang telepono, si Liu Ruyan ang nag-message sa green bubble. Nag-order ako ng hangover soup para sa'yo, darating na. Hindi ko maalala kung kailan ko siya naidagdag. Noon, kapag may problema si Chen Zi at takot lumapit sa magulang, sa kanyang ate siya lumalapit, kaya naidagdag ko rin siya. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko sa pangalang ito. Nanginginig ang kamay ko. Block. Nang medyo kumalma na, nagmamadali akong tumayo at nagtungo sa dorm. Pagkaayos ko lang, tumawag si Chen Zi. Kikyang. Nasa baba na ako ng dorm nyo. Sa sitwasyong ito, talagang nahihiya akong harapin si Chen Zi. Pero dahil nandito na siya, pinilit ko na lang bumaba. Nang makita ako, napasigaw si Chen Zi, wow, bakit ang haggard mo naman? Ano ba talaga ang ginawa mo kahapon? Galit niyang sabi. Makipaghiwalay lang. Ganyan ka ba? Mukhang wala siyang alam, napabuntong hininga ako ng tahimik. Pero sa susunod na segundo, kinuha niya ang telepono, sandali, tatawagan ko ang ate ko. Tatanungin ko kung paano kanya inalagaan. Nanlambot ang tuhod ko, mabilis kong hinawakan ang kamay niya. Huwag, siya okay naman siya. Wala siyang kinalaman. Nagdududa si Chen Zi, totoo ba? Pero makakapagsalita ba ako? Hinaplos ko ang binti ko. Kikyang, bakit ang pula ng mukha mo? Inikit ni Chen Zi ang likod ng kamay niya sa pisngi ko, baka nilalagnat ka. Mabilis akong umiling. Tiningnan ako ni Chen Zi at bumuntong hininga, babae lang naman yan, di ba? Mahirap makahanap ng palaka na may 3 paa, pero ang babae na may 2 paa, paramihan sa mundo. Si Xiao Rongyu ay babaeng walang kwenta. Huwag mo na siyang isipin. Sa itsura mong gwapo, siya ang natalo, okay? Si Xiao Rongyu at ako ay nagkakilala noong freshman military training. Maganda siya, magaling magtennis. Laging sikat sa campus. Niligawan niya ako ng 3 buwan at naisip kong mabuti naman siyang tao. Kaya naging kami. Noong una, maayos naman pero kalaunan natuklasan ko na sa mga tumakbo ako para tanungin siya, pero diretsong nakipaghiwalay si Xiao Rongyu. Nakakainis na isipin ito. Ako dapat ang makipaghiwalay sa kanya, galit na sabi ni Chen Zi. Nasaan ang dalawang iyon? Pupunta ako para ipaghiganti ka. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin gustong maningil, parang ako rin naman. Bahala na, umiling ako. Hindi na kailangan mag-aksaya ng oras sa ganoong tao. Biglang nag-vibrate ang telepono, ang delivery rider. Nang matanggap ko ang hangover soup, talagang nahiya ako. Pero kinuha ni Chen Zi ang resibo at napangiti. Bihira lang na magbigay ng init ang ate ko. Akala ko. Tawag ng ate ko. Bigla akong napaigtad. Pero nasagot na ni Chen Zi, "Uy, ate, may kailangan ka." Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng kabila. Sa susunod na segundo, kakaiba siyang tumingin sa akin at iniabot ang telepono. Kikyang, hinahanap ka ng ate ko. Nanlabo ang paningin ko. Pero pinilit ko pa ring sagutin, "Uy, nawawala ang bracelet ko. Baka nasa bag mo." Nagmamadali kong hinanap ang bag at may nahawakan akong malamig na bracelet. May disenyong bituin at buwan na kumikinang tulad ng presyo nito. Lalong nagtataka si Chen Zi. Kikyang, bakit nasa bag mo ang bracelet ng ate ko? Gulong-gulo ang isip ko. Naalala ko lang na kagabi, hinawakan ko ang kamay ni Liu Ruyan at sadyang pinagtawanan ang bracelet niyang mahina. Tiningnan ko ang nalilitong mga mata ni Chen Zi, sobrang kinabahan ako. Bibig, magsalita ka na. Bilis! Naunang magsalita si Liu Ruyan, kahapon, hinubad ko ang bracelet. At iniwan sa mesa ng bar, nakalimutan kong kunin. Siguro noong lasing siya, hindi niya napansin at naipit na lang. Napaliwanagan si Chen Zi, ganun pala. Ate, ang careless mo naman. Paano mo tinanggal ang bracelet sa ganoong lugar? Kung hindi dahil kay Kikyang, ang mawawala sa iyo ay hindi lang Hindi mo ba siya dapat pasalamatan? Tahimik ang kabila. Mabilis akong nagsalita. Huwag na, huwag na. Kapag naisip ko kung bakit hinubad ni Liu Ruyan yon, namumula na agad ako. Maya-maya, tila may mahinang tawa sa kabilang linya. Dapat talaga siyang pasalamatan. Kikyang, kailan ka libre? Pagkatapos ng trabaho, pupuntahan kita para kunin ang bracelet at sabay na kitang ililibre sa pagkain. Magsasabi sana akong hindi. Ngunit tumango agad si Chen Zi. Hapon, alam ko ang isang mamahaling bagong restaurant dito. Ngayong gabi na lang, pumayag si Liu Ruyan ng masaya. Pagkatapos ibaba ang tawag. Sinubukan ko pang lumaban, ngunit pinatong ako ni Chen Zi.
Kikyang, bobo ka ba? Ang pagkakataong makinabang sa kapatid kong babaeng kapitalista, sayang kung hindi gagamitin. Wala akong masabi. Pero sa totoo lang, marami na akong nakuha kagabi. Narinig ko na noong sophomore year si Liu Ruyan, kasama niyang nagtayo ng negosyo ang kanyang kaklase. Naging matagumpay sa internet at sa loob lamang ng ilang taon ay naging bagong yaman sa industriya. Naiinggit at napuput si Chen Zi. At hindi pinalampas ang anumang pagkakataon na pagsamantalahan ang kanyang ate. Wala akong choice kundi sumang-ayon. Sa simula ng bagong taon, puno ng tao at masigla ang mundo ng negosyo. Ngunit sa loob ng marangyang silid kainan, hindi ako mapakali. Hanggang sa marinig ko ang isang malamig at mababang boses. Pasensya na, nagkaroon ng biglaang meeting, kaya nahuli ako. Lumapit ako. Si Liu Ruyan, malamig at tahimik, ang damit ay nakasabit sa kanyang braso. Ang damit ay bahagyang nagpapakita ng kanyang payat na baywang, napakakalmado at kontrolado. Nagmamadali akong lumapit. Tumingin si Chen Zi, tiningnan siya mula ulo hanggang paa, saka suminghot ng malakas. Oy, ganyan manamit, baka galing ka lang sa pakikipagrelasyon sa lalaki. Pinisil ko ang tasa. Ayos lang, ayos lang. Nagpalit na ng damit si Liu Ruyan. Hindi naman siguro. Umupo si Liu Ruyan sa tapat, ngunit nang marinig iyon ay nagtaas siya ng kilay. Tila walang pakialam na tiningnan ako, saka maluwag na nagsalita, kung ganoon, ano. Payat ang baywang mo, ang galing mong magsalita, ayaw mo bang mabuhay? Natawa rin si Chen Zi. Saka siya ng asar, ikaw. Tama na, huwag na. Inalog niya ang kanyang phone. Ang tatay natin kahapon ay nagrereklamo pa, sabi mo sa edad mong ito. Wala ka pang mahanap na kasintahan, baka tumanda kang mag-isa. Tapos maghahanap ka pa ng lalaki. Magsalita ng walang hiya. Kumibot si Liu Ruyan. Hindi ko na talaga kaya. Kinuha ko ang bracelet mula sa bag at iniabot ito gamit ang dalawang kamay. At Liu, ang iyong bracelet. Kinuha niya ito, dumampi ang malamig na daliri. Tila may kislap na nagdaan. Salamat. Inilagay niya ng basta ang bracelet sa kanyang pulso. Hindi na ako tiningnan muli. Napabuntong hininga ako, ngunit sa puso ko ay may kakaibang lungkot na pumuno. Sa sumunod na oras, si Chen Zi ang karamihang nagsalita, si Liu Ruyan ay paminsan-minsan lang sumasagot. Ang kanyang pakikitungo sa iba ay palaging malamig at malayo, mahusay ang pagpapalaki. Ngunit laging may hindi maabot na kakaibang distansya. Siguro dahil ako ang matalik na kaibigan ni Chen Zi, medyo inaalagaan din niya ako, ngunit hanggang doon lang. Sa kalagitnaan ng pagkain, sumakit ang tiyan ko, baka sobrang alak na nainom. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Hindi inaasahan paglabas ko sa kanto. Ay nakasalubong ko si Liu Ruyan na lumalabas para tumawag. Tumango ako. At gusto ko nang dumaan pabalik sa silid kainan, ngunit sa susunod na sandali ay ibinaba niya ang tawag. Hindi ka okay? Natigilan ako. Tinitigan ako ni Liu Ruyan at inulit ang tanong. Kanina pa mukhang hindi maganda ang kulay mo. Saan ka masama? Umiling ako. Wala. Tumigil siya sandali. Kagabi, para akong pusang naapakan ng buntot, bigla ako nagmulat ng mata at tiningnan siya. Ngunit binago niya ang paksa, mukhang malungkot. Nakipaghiwalay ka lang. Mahal na mahal mo ba siya? Nagsalita ako, hindi naman. Si Xiao Rongyu ang una kong nobya. Akala ko pagdating sa universidad, magkakaroon ng maayos na relasyon. Sino ang mag-akala na makakatagpo ako ng ganitong klaseng manloloko at babaeng palamara? Kung sasabihin na sobrang mahal ko siya at hindi ko kayang mawala, hindi naman. Sapagkat isang buwan lang kaming magkasama, pero ang pakiramdam na ginagawa akong tanga, mainit at malamig, ay talagang nakakainis. Lalo na't nag-cheat pa siya, ito ay isang malaking kahihiyan. Kapag kasama ko si Liu Ruyan, palagi akong kinakabahan, ngayon palalo. Ate Liu, kung wala naman. Pumasok na ako. Nagtaas ng kilay si Liu Ruyan. Bakit ka kinakabahan? Sino nang kinakabahan? Napatingin si Liu Ruyan sa direksyon ng pribadong silid. Pero ayaw mo ring malaman ng kapatid ko ang relasyon natin, di ba? Hindi tama ang pakiramdam ng sinabi mong yan. Pero hindi ko rin naman maikakaila. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko talaga sinasadya. Lasing lang ako at nadala ng emosyon. Mataas si Liu Ruyan, sa ilalim ng ilaw sa pasilyo. May maputla siyang liwanag na bumabalot sa kanyang buong katawan. Madilim ang mga mata, walang mabakas na kahit ano. Pero parang saglit lang na guni-guni. Alam ko na, tila naiinip na niyang pinutol ang sasabihin ko. Mahina ang boses, gusto lang humingi ng maliit na pabor. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Magpanggap kang boyfriend ko sa loob ng isang buwan. Akala ko mali ang narinig ko. Ano? Tahimik ang mukha ni Liu Ruyan, nagbago ang tingin sa mata. Alam mo namang pinipilit ako ng pamilya kong mag-asawa. Totoo yan. Sa puntong yan, naawa na talaga ako kay Liu Ruyan. Lagi na lang gusto ng pamilya niya na maaga siyang mag-asawa at magkaroon ng masayang buhay, pero hindi natutupad ang gusto. Walang silbi ang ganda at ang haba ng mga binti ni Liu Ruyan. Sa loob ng maraming taon, wala pa siyang naging seryosong boyfriend.
Hindi man lang siya nag-uwi ng isa sa bahay. Minsan ay pinagdudahan ng mga magulang ni Liu Ruyan ang kanyang oryentasyon, pero pinatunayan ni Chen Zi para sa kanyang ate. Inosente siya. Sinabi niyang may lihim na iniibig ang kanyang ate, pero hindi ito gusto ng lalaki. Hindi siya mahal, pero marami ang nagdududa sa katotohanan ng balitang ito. Dahil sa ganda ni Liu Ruyan, bakit pa siya maglihim na ibig? Sa mukha niya lang. Kahit anong relasyon ay kaya niyang makuha. Pero wala nang ibang paliwanag kundi iyon. Kaya napilitan na lang silang maniwala. Nagsismis ako tungkol dito, pero hindi rin alam ni Chen Zi. May tinatago siyang litrato ng isang lalaki sa kanyang wallet. Yung tipong 3 piso, 50 piraso sa Shopee. Naiintindihan mo na? May hinala ako. Sabihin pa, nag-utos na si Tatay Liu ngayong taon. Nag-ayos na siya ng ilang blind dates, naghihintay na lang na umuwi si Liu Ruyan. Pipilitin siyang makipagkita sa isa-isa. Pero medyo nakakaawa nga. CJ, pero kilala ako ng tita at tito. Paano ko magagawa yon? Tila napakagaan lang kay Liu Ruyan. Di naman kailangan kita ang mukha. Sapat na ang ilang litrato ng likod. Medyo nag-aalala pa rin ako. Kung makita ito ni Chen Zi, makikilala rin niya ako. Sabi ni Liu Ruyan. Ay edit na lang. Hindi ba magaling ka dyan? Sos Mariosep. Sino ang iniinsulto mo? Sumandal siya, tila pinagmamasdan ang mukha ko. Makalipas ang ilang saglit, mahina niyang sinabi. Matagal ka na nilang hindi nakita. Mas pogi ka na ngayon kaysa dati. Di ka nila makikilala. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tumango na lang ako. Sige na nga. Mukhang nasiyahan si Liu Ruyan sa sagot ko. Umiti siya ng bahagya, tila walang pakialam. Sige, alisin mo na muna ako sa blacklist mo. Isang araw lang si Chen Zi sa akin, tapos umalis na. Wala akong magawa. May pagsusulit kasi, kaya nag-review din ako ng todo. Araw-araw sa library, nag-aaral hanggang sa dilim. Minsan, nakasalubong ko si Xiao Rongyu at Lu Mingfei. Parang ginawa na nilang hotel ang library. Wala akong ibang maisip kundi bigyan sila ng kama doon mismo. Kahit sinabi ni Liu Ruyan na gusto niya akong maging boyfriend niya sa loob ng 1 buwan, hindi na kami nag-usap mula noon. Pagkatapos ng huling pagsusulit, napabuntong hininga ako. Nag-impake ako para umuwi. Di ko inaasahan na makakatanggap ako ng mensahe mula kay Liu Ruyan. Nasa gate ako ng eskwelahan nyo. Di ba ngayon ang huling exam mo? Isasama na lang kita sa high-speed rail station. Saka ko lang napansin na nakapost pala sa Moments ang ticket ko. Naiiyak na ako. Hindi, wala ba siyang ibang ginagawa? Naaalala pa niya ang ganitong maliliit na bagay. Gusto ko sanang tumanggi, pero ang susunod na sinabi ni Liu Ruyan ay nakumbinsi ako. Kung may boyfriend ka, pero walang kahit isang litrato na magkasama kayo, mukhang hindi tama. Tama ka. Makalipas ang kalahating oras, dala-dala ko ang maleta ko. Sumakay ulit ako sa kotse ni Liu Ruyan. Medyo kakaiba at awkward ang atmosfera. Si Liu Ruyan ang unang nagsalita. Kumusta ang exam? Nagmamadali akong sumagot. Okay lang naman. Baka makakuha pa ako ng scholarship. Tiningnan ako ni Liu Ruyan sa rearview mirror. Kailangan mo ng pera. Umiling ako. Mas mabuti na lang na may dagdag na baon. Tumango si Liu Ruyan. Hindi na nagtanong pa. Pagdating sa high-speed rail station, napahinga ako ng maluwag. Handa na akong bumaba ng kotse, ngunit bigla akong hinila ni Liu Ruyan. Sandali lang. Magpa-picture tayo. Naunawaan ko. Para may maipakita sa pamilya mo, di ba? Sige, sandali lang, magkahawak kami ng daliri. Nagulat si Liu Ruyan, medyo kakaiba at kinakabahan ako. Bakit hindi ka magpa-picture? Hindi ba ito angkop? Di magpalit. Tignan mo yung mga nag-a-announce sa kotse, ganyan ang pagkuha ng litrato. Hindi na kailangan. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko at sabay kuha ng litrato gamit ang phone. Titig siya sa litrato ng ilang segundo, saka sinabing, ayos naman. Nang bitawan niya, palihim kong kinlumo ang aking mga daliri. Ang lambot at puti ng kamay niya. At mainit pa, parang medyo nagpawis ang palad. Hawak lang naman, bakit ako kinakabahan? Pinigilan ko ang tumitibok na puso. Nagpaalam ako sa kanya, aalis na ako. Kumaway si Liu Ruyan, ingat sa daan. Text mo ako pagdating mo. Pagdating ko sa bahay, gabi na. Paglapit ko sa baba ng gusali, narinig ko ang matinding pagtatalo. Nag-alinlangan ako, pero umakyat pa rin. Handa na akong kumatok. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob at may lumipad na baso, lumayas ka. Nakaiwas ako ng hindi sinasadya, pero nasagi pa rin ang noo ko. Lumabas ang tatay ko na may masamang mukha. Tiningnan niya ako ng masama, pagkatapos ay umalis ng walang pagsalita, napakalamig. Tumingin ako sa loob. Namumula ang mukha ng nanay ko, puno ng galit. Magulo ang paligid. Iniiwasan ko ang mga basag na piraso at lumapit para damayan siya. Nanay, para siyang naputol na tali na matagal nang mahigpit, biglang lumuwag. Tumulo ang luha niya ng todo, humihikbi, bulag talaga ako para pumili ng lalaking ganito. Binigyan ko siya ng tissue, pagkatapos ay nilinis ko ang buong kwarto, ibinalik ang lahat sa tamang pwesto.
Pagkatapos ng lahat, kumalma na ang nanay ko at nagsimulang magsalaysay ng dahilan ng pagtatalo. Tulad ng bawat pagkakataon sa mga nakaraang taon, 2 taong ganap na magkaiba na magkasama. Para sa isa't isa, sila ay pahirap. Nang mapagod siya sa pag-iyak at makatulog, saka ako nagkaroon ng oras para kunin ang phone. Nakita ko ang ilang hindi nasagot na tawag, si Liruyan. Nag-aalinlangan kung tatawag pabalik. Muli siyang tumawag. Tumakbo ako sa balkonahe para sagutin ang tawag, binabaan ang boses. Hello! Parang napabuntong hininga si Liruyan, ngunit may kaunting sisi. Hindi ba sinabi kong mag-text ka pagdating mo? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Paliwanag ko ng mahina. Pasensya na, may ginagawa lang ako kanina, hindi ko nasagot. Tumigil si Liruyan, umiiyak ka ba? Hindi naman. Suminghot ako, baka napasok lang ng hangin sa daan, nilalamig yata. Hindi na nagtanong pa si Liruyan, basta nakauwi ka na. Sa kabilang linya, maraming ingay ng tao. Parang nasa isang pulong siya, presidente yan. Hindi pa tapos ang tawag sa boyfriend mo. Isang lalaking boses ang narinig, may panunukso. Si Liruyan, sobra kasing clingy, wala akong magawa. Parang may halong inggit at hiya ang boses ng lalaki, sige. Hindi na ako makikialam. Parang umalis na ang lalaki, lumayo na ang ingay. Naunawaan ko, nag-type ako sa kanya, tungkol dito. Kailan mo pa ako tinatawagan? Walang pakialam na sagot ni Liruyan, ayaw kong uminom. Lalabas lang para huminga. Dahil pumayag akong maging dummy boyfriend, normal lang na maging shield. Natatakot na baka may nakikinig pa sa kabilang linya, nilinaw ko ang lalamunan, uminom ka lang ng konti. Nagulat siya, pagkatapos ay tumawa, wala kang alalahanin. Mas mataas ang tolerance ko sa alak kaysa sayo. Hindi ako nakatikim, galit na pinatay ang tawag, uminom ka na lang. Ang dami mong sinasabi. Ang tawag na ito ay nagkalat ng aking dating malungkot na damdamin. Napabuntong hininga ako, naligo, at nagpapatuyo ng buhok. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Chenzi, Kikyang, kumusta sa bahay nyo? Gaya ng dati. Mula nang maalala ko, laging nag-aaway ang magulang ko. Minsan nag-aaway pa. Nang makilala ko si Chenzi, alam niya ito. Madalas niya akong niyaya sa bahay nila. Tama na, nasa kolehiyo ka na. Dapat may sarili ka ng buhay, hindi mo na kailangang pasanin ang sakit nila. Nagtatype si Chenz ng matagal. Diyos ko, ako yon. Hindi ako magaling umarte at kilala ko ang buong pamilya nila. Sa ganitong estado ng ate mo, madali lang naman siyang magka-date, di ba? Si Chenzi ay walang pakialam, hindi ako naniniwala. Pag-uwi niya pagkatapos ng bagong taon, gusto ko talagang makita kung ano talaga ang nangyayari. Natatakot akong magpatuloy sa usapan at mahuli, kaya tinanong ko siya tungkol sa final exam niya. Si Chenzi, gaya ng inaasahan, ay umungol ng malakas. Wala na, ako na ang mamamatay. Hindi ko na kaya gaya dati na humingi ng tulong sa ate ko para mandaya. Isang asignatura bawat araw, ang hirap-hirap ko. Pagkatapos ng araw na yon, ang tatay ko ay bumalik muli noong umaga ng bisperas ng bagong taon. Gusto niyang hiwalayan ang nanay ko. Kalmado akong nagsalita, huwag kayong mag-alala, nasa hustong gulang na ako. Kaya kong mabuhay ng maayos mag-isa, hindi ko kayo pababayaan. Pagkatapos, nag-book ako ng flight pauwi sa eskwelahan. Malapit na ang bagong taon, ang airport ay puno ng mga dekorasyong pampagdiwang. Maraming tao, napakasaya. Nakaupo ako sa waiting lounge. Maraming tao ang nagdaraan, napakaingay, nakaupo ako sa waiting area ng eroplano. Sa maluwag at maliwanag na kusina, si Mama at Papa Liu ay gumagawa ng dumplings. Si Chenzi ay nagnakaw ng isang piraso ng pritong karne. Sa bulsa niya ay makapal na pulang sobre, caption, ang Diyos ng sugal ay hindi kailanman binitawan. Nag-like ako, agad akong sinenda ni Chenzi ng pulang sobre. Chenzi, tanggapin mo na, ito ay perang pinaghirapan ko. Pusta kami ni Mommy at Daddy. Na ang boyfriend ng ate ko ay peke. Pinauwi nila ang ate ko kasama ang boyfriend, pero puro dahilan siya. Sinabi pa niya na may overtime work siya sa bagong taon, hindi uwi. Alam kong nagkakasala siya. Saan siya makakahanap ng bigla ang boyfriend? Sabi niya, nagpadala siya ng isang litrato. Iyon ay ako at si Liruyan na magkahawak kamay. Tingnan mo. Sobrang peke, halatang mataas ang Photoshop. Kinabahan ako at umurong ang lid. Sabi ko ay magpanggap pero sa totoo, wala naman akong ginawa. Ang litratong iyon ay malinaw na hindi rin kapanipaniwala. Nag-text ako kay Liruyan, hindi kita natulungang lokohin sina tita at tito. Si Liruyan ay tila abala sa kung ano. Matagal bago siya tumawag. Otomatiko kong sinagot, hello. Liruyan, paano mo nalaman? Kung hindi, nagulat ako. Bakit ang tagal ng lugar mo? Nasaan ka ngayon? Habang sinusubukan kong magdahilan. Biglang dumating ang malambing at matamis na anunsyo ng flight, mga pasahero ng Air China, pansinin. Nagsisimula ng mag-board ang eroplano. Pakiusap Ay, sira na. Huli na ang lahat. Halatang nahulaan ni Liruyan, nasa airport ka. Anong ginagawa mo doon sa oras na ito? Medyo naiinis ako, wala naman.
Ito ay flight pabalik sa eskwelahan, 1.5 oras lang. Medyo mahigpit ang tono ni Liruyan. Huwag kang magpakabata. Umuwi ka muna. Mahaba na ang pila para mag-board. Tumayo ako. Sa harap ko ay isang pamilya ng 3, ang bata ay mga 4 o 5 taon. Hawak ang kamay ng nanay at tatay, nagkwekwentuhan, napakasaya at masayang tanawin. Liruyan. Bigla akong nakaramdam ng sobrang pagod. Mahina kong sinabi, wala na akong tahanan. Binaba ko ang tawag at nag-board. Paulit-ulit akong pumihit, ngunit hindi makatulog. Tumingin sa itim na langit sa labas, medyo nawala ako sa isip. Sa totoo lang, ang dahilan ng hiwalayan namin ni Xiao Rongyu ay dahil hindi sinasadyang narinig niya ang tawag ko sa tatay ko. Nagreklamo ang tatay ko na malapit nang umuwi ang nanay ko para humingi ng pera. Humingi siya sa akin ng baon. Simula noon, nagkaroon ng hinanakit si Xiao Rongyu sa akin. Hindi nagtagal, nahanap niya si Lu Mingfei. Akala niya kaya niya akong kontrolin, kahit anong gawin niya sa akin, hindi ko siya pwedeng hiwalayan. Ngunit nagkamali siya. Hindi ako gaya ng tatay ko, hindi ko kayang tiisin ang babaeng nandaraya. Pagbaba ko ng eroplano, 11:00 na ng gabi. Tumigil na ang tren, tanging taxi na lang ang option. Inilabas ko ang phone ko, pero mayroong 12 ng missed calls at WeChat messages mula kay Liruyan. Ang pinakabago ay kalahating oras na ang nakalipas. Nasa parking lot dalawa ako ng airport. Pagbaba mo ng eroplano, hanapin mo ako. Nagulat ako, dumating si Liruyan. Siya, Kikiang, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa harap. Lumakas ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa labas ng exit. Ang mga tao na sumusundo ay siksikan. Suot niya ang itim na damit, talagang kapansin-pansin. Ang daming tao sa paliparan, suot niya ang itim na damit, tunay na kapansin-pansin. Nang makita ako, tila siya ay napabuntong hininga, nawala ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi pa ako nakarecover, ngunit lumapit na siya sa akin. Bakit? Kinuha niya ang maleta ko at hinawakan ang kamay ko, natatakot na baka maligaw ka. Ang mainit na palad ay tila may kapangyarihang nagbibigay ng kapanatagan, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko hinila ang kamay ko, hanggang sa makarating kami sa parking lot, isang babaeng naka-all na damit. Nagaling sa kotse, mukhang 26 o 27 taong gulang. Berde ang malalaking kulot, perpektong makeup, una niyang tiningnan si Liruyan. Saka inilipat ang tingin sa akin, may ngiti sa mata, yan ba ang boyfriend mo? Di ba nasa hustong gulang na siya? Paanong kaya mong gawin yan? Halatang close sila ni Liruyan at sa sandaling yon. Ako ay nakasuot ng makapal na cotton jacket at may maleta pa, tiyak na mukhang haggard. Bigla akong natuliro, salamat sa abala, dalhin mo ako sa U-Mansion. Natigilan ako, U-Mansion. Yun ba ang tirahan ni Liruyan? Noong huling uminom ako. Tila nagulat din ang babae, may kakaibang kahulugan ang kanyang tingin. Nadumaan sa akin, pero nagbalik agad ang masayang ngiti, sige. Kung sinabi ni boss yan, sino ang hindi susunod, sabi ni Liruyan. May dagdag na tao sa kotse, hindi ako makapagtanong kung bakit hindi ako ihatid pabalik sa eskwelahan. Nagkunwari na lang akong walang alam, tahimik, pero yung babae ay nakipag-usap kay Liruyan tungkol sa gawain ng kumpanya. Nakinig ako at naunawaan. Siya ang kasosyo ni Liruyan, Xiao Qiao. May dapat sana silang pulungan ngayon. Pero biglang umalis si Liruyan dahil uminom, kaya si Qiao Kao ang nagkusang maghatid. Makalipas ang ilang sandali, tumingin si Qiao Kao sa rearview mirror, pasensya na, nakatutok lang ako sa pag-uusap namin ni boss yan. Hindi ka ba naiinip? Ito ay nagpapahiwatig na parang bata pa ako at wala pang naintindihan. Hindi naman, umiling ako, okay lang, kahit ano ang pag-usapan. Nanigas ang mukha ni Qiao Kao, pero parang nagulat si Liruyan at inilingon ako. Inisyan ko siya ng matamis. Dati sa bahay ni na mama at Papa Liu ay nabigo na. Ngayon ay kailangan kong magtagumpay, magpakitang gilas na magkasintahan kami para maging sulit ang bayad kay Liruyan. Pagkatapos noon, nawalan ng gana si Qiao Kao at hindi na nag-usap hanggang makita niya si Liruyan. Kasama kong bumaba ng kotse, saka siya nagkunot noo, boss yan. Hindi ka babalik? Naghihintay pa sina boss Zhang Ni. Masyado ng gabi. Hindi ako mapalagay kapag siya mag-isa sa bahay. Putol ni Liruyan sa kanya, nasabi ko na sa kanila. Pupunta ako sa ibang araw para personal na bumisita. Hindi maaantala ang usapan tungkol sa proyekto. Si Qiao Kao ay may mapulang labi. Parang bata ang tono. Likas na hinawakan ni Liruyan ang kamay ko. Umuwi ka na rin, huwag mong sayangin ang bagong taon. Nakaupo sa malawak na sala. Medyo nataranta pa ako. Si Liruyan ay nagbuhos ng tubig, pagod ka na sa maghapon. Magpahinga muna. Hindi ako inaantok, hawak ko ang baso. Medyo kinakabahan ako, Ate Liu, naabala ko ba ang mahalaga mong bagay ngayon? Bakit hindi siya umuwi ng bagong taon? Malamang dahil sa proyektong ito. Pero naabala dahil sa pagdating ko. Hinubad ni Liruyan ang kanyang damit at isinabit. Unti-unting kumalat ang amoy ng alak. Walang pakialam niyang hinila ang buttons, hindi.
Parang laging kalmado at tiwala siya, lahat nasa kontrol. At Liu Li, tinawag mo ba akong magpanggap na boyfriend dahil sa kanya? Pumikit si Liu Ruyan. Lumapit ako at tiningnan ang sarili, medyo panghina, tapos nani. Ang ganito ko, tiyak na hindi niya papansinin. Biglang napatawa si Liu Ruyan. Ganyan ang tingin mo? Napabuntong hininga ako, hindi ba ako walang silbi? Kaya ba ayaw ako ng mga magulang ko? Natigilan si Liu Ruyan. Sabihin mo lang sa akin. Basta babalik ka sa akin, bibilhan kita. Hindi, magaling ka. Nakaramdam ako ng kakaiba. Likas na lumapit ako, ngunit nakita kong seryosong nakatingin sa akin si Liu Ruyan. Medyo nag-alangan akong ilihis ang tingin, sobrang tahimik ng silid, tila may kakaibang romantikong atmosfera. Na unti-unting lumalago, lalo akong naiilang, wala akong magawa. Lahat ng bagay dito ay nagpapaalala sa mga alaalang sinadya kong kalimutan, buti na lang hindi ako pinahiya ni Liu Ruyan ng matagal. Lumingon siya at pumunta sa kusina, hindi ako madalas magluto, mayroon lang akong dumplings. Kumain ka na lang, gusto niya akong lutoan. Tumalon ako at agad na sumugod, marami na akong abala sa iyo ngayon. Ako na, kasabay nito, tumunog ang telepono ni Liu Ruyan, tiningnan niya ako. Video call ni Chenzi, dali-dali ko siyang itinulak palabas, sinenyasan siyang huwag sabihin na nandito ako. Pumunta si Liu Ruyan sa sala para sagutin ang tawag, naririnig ko ang tono niya, gaya ng dati ay walang pakialam. May problema. Paulu-ulong narinig ang boses ni Chenzi, tila tungkol sa mga bagay sa bahay. Tinitigan ko ang kumukulong tubig sa kaldero, magulo ang damdamin ko, parang totoo na akong naging. Parang secret lover ni Liu Ruyan, hindi nagtagal ang video call ni Liu Ruyan, inilabas ko ang dumplings. Biglang may malakas na ingay mula sa bintana, nagulat ako, lumapit ako para tingnan. Sa labas ng bintana, biglang nagliwanag ang mga paputok, halos makalimutan ko, ngayon ay bisperas ng bagong taon. Pumutok, kasabay ng pagtunog ng orasan ng bagong taon, nagkalat sa langit ang napakagandang mga paputok. Napakasigla, biglang tinawag ako ni Liu Ruyan. Lumingon ako, nakasandal siya sa island counter, ang kanyang mahahabang binti ay walang mapaglagyan. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi, maligayang bagong taon, hindi ko inakala. Na si Liu Ruyan ang sasama sa akin sa bisperas ng bagong taon, nagtawanan ang nagliwanag ang mga paputok sa labas. Umausok pa ang dumpling sa mesa, sandali akong nataranta, parang. Muli akong nagkaroon ng tahanan. Kinaumagahan, paggising ko, wala na si Liu Ruyan. Nag-iwan siya ng tala, naalis ako sa trabaho, mga 1 linggo. Manatili ka lang dito, nag-order na ako ng pagkain para sa'yo, tandaan mong kumain. Talagang abala siya, nagpadala ako sa kanya ng mensahe sa WeChat, salamat. Hindi siya sumagot, malamang nasa eroplano siya, ayon sa sinabi niya kagabi. Ang biglaang pag-alis niya ngayon ay magdadala ng maraming abala upang maayos. Naiwan akong mag-isa sa malaking bahay ni Liu Ruyan. Kakaiba ang pakiramdam, naisip ko, inayos ko ang silid. Sa huli, dinala ko ang maleta at bumalik sa paaralan. Hindi inakala na pagdating ko sa dorm, nakatanggap ako ng alerto mula kay Chenzi. Grabe, parang may lalaki na talaga ang ate ko. Biglang tumibok ang puso ko. Bakit? Natuwa si Chenzi, hindi siya umuwi kahapon. Tinawagan ko siya para humingi ng pera para sa bagong taon, pero hulaan mo, 2 baso ang nasa lamesa sa sala niya. At tila nakita ko sa sulok ng video, sa sahig ng kusina, may anino ng lalaki. Habang nagsasalita, nagpadala pa siya ng screenshot ng video, hindi napansin ni Liu Ruyan. Nakunan ng kalahati ng sapatos ko, tumigil ang tibok ng puso ko sandali, parang. Wala naman sigurong ibig sabihin ito, baka kaibigan niya, may malinis siyang pamantayan. Sino ba talaga itong lalaki? Paano niya nagawang makuha ang ate ko? Naiinip si Chenzi. Gusto ko na ngayong pumunta at tingnan, sabi ko nang hindi sinasadya, nasa abroad siya. Pagpunta mo, wala ka nang makikita, pagkasabi ko, alam ko nang mali ito. Paano ko hindi alam? Nag-alinlangan si Chenzi, pero agad na nawala. Bahala na, pagbalik niya, tatanungin ko siya ng maayos. Pagkatapos ng tawag, humiga ako sa kama, tinitigan ang larawan ni Liu Ruyan. Malinis ang kanyang moments, tulad niya, mataas at hindi mahulaan. Bigla, nagpadala siya ng mensahe sa WeChat, bumaba na ako ng eroplano. Napakagaan ng puso ko, nagpadala ako ng sige. Emoji, Liu Ruyan, kakaiba ang tingin ko. Halos lumabas ang puso ko, ang sige sa itaas. Ang emoji na otomatikong lumabas ay may nakasulat na sige, baby. Namula ang mukha ko, nagmamadali kong pinindot at tinanggal, desperado ang loob ko. Liu Ruyan, nagtatype, sandali. Sa huli, nagpadala siya ng maikling salita, tiningnan ko ito, nahirapan ang utak ko. Pakiramdam ko, parang may malabong ibig sabihin ang mga salita niya, pero baka nag-isip lang ako ng sobra. Si Liu Yuran, hindi naman siguro siya magkakamali, malamang ituturing niya lang akong bata.
Nagrandom lang ako ng emoji na ipinadala. Hindi ako makatulog pero nahihiya akong magtanong pa. Kailangan kong magpanggap na walang nangyari. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Liu Yuran sa mansyon ng Yu. Nalaman niyang wala ako, kaya wala akong magawa kundi sabihin ang totoo na nakabalik na ako sa eskwelahan. Hindi maraming sinabi si Liu Yuran, pero pagkatapos nito, ang komunikasyon namin. Hindi natapos, sa halip ay naging mas madalas pa kaysa dati. Minsan siya ay may meeting. Minsan kumakain kami, at kapag gabi at puyat, pinapaalalahanan niya akong matulog ng maaga. Nag-apply ako ng part-time na trabaho sa City Square. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, nakakapagpalipas ako ng oras. At kumikita pa ako ng panggastos. Ganito ang nangyari hanggang sa unang araw ng pasukan. Nabalitaan ko ang chismis na naghiwalay na sina Xiao Rongyu at Lu Mingfei. Si Lu Mingfei ay dumiretso sa dorm ni Xiao Rongyu. Hinarang siya sa baba ng dorm, umiiyak at sinasabi na siya ay babaeng manloloko. Grabe ang gulo nila. Nang malaman ito ni Chenzi, tuwang-tuwa siya. May picture ka ba? Pakita mo sa akin para matawa ako. Nagkibit balikat ako. Paano magkakaroon ng ganitong karumaldumal na bagay sa phone ko? Ang makarelasyon ng ganyang babae. Para akong may criminal record. Sumimangot si Chenzi. Tama rin naman. Kamakailan lang ay sobrang boring. Hay, ilang beses ko nang tinanong ang ate ko. Pero hindi ko pa rin nalaman kung sino ang lalaki. Masyado niyang itinago, parang tinataasan niya ako ng pader. Bigla kong naalala na 1 buwan na pala ang lumipas mula noong kasunduan namin ni Liu Yuran. Pero si Liu Yuran ay sobrang busy pagkatapos ng bagong taon. Hindi niya binanggit kaya nahihiya akong mag-initiate. Paano ko sasabihin? Buti na lang hindi na nagpumilit si Chenzi at masigasig na nagtanong. Na pala, Kikiang, malapit na ang birthday mo. Anong gusto mong regalo sa pagkakataong ito? Pwede ba akong pumunta at mag-celebrate ng birthday mo? Noong una ay natuwa ako pero biglang nag-alinlangan. Pero masyado namang istorbo iyon. Noong bagong taon, lumipad siya ng malayo para pumunta rito minsan. Ilang araw pa lang ang lumipas, kung pahirapan ko siyang pumunta uli, sobrang mahihiya ako. Medyo nalungkot si Chenzi, pero hindi rin kami nagkita noong bagong taon. Ang dalawang pamilya namin ay nasa silangan at kanluran ng syudad. Gusto sana niyang pumunta sa akin noong bakasyon, pero tinanggihan ko dahil ang parents ko ay laging nag-aaway. Naunawaan niya ako, kaya hindi na niya ako niyaya lumabas pagkatapos. Habang nag-aalangan ako, siya ang nagdesisyon. Okay lang. At saka, sa pagkakataong ito, makakapag-imbestiga ako ng lihim tungkol sa ate ko. Ang ticket ay sasagutin ng parents ko. Sabi nila, kung makukuha ko ang malinaw na litrato ng boyfriend ng ate ko, malaki pa ang reward. Medyo komplikado ang nararamdaman ko. Gusto kong gamitin ang selfie ko para kumita. Pero hindi pwedeng manloko. Tinanggal ko ang mga kaguluhang iyon at binilang ko ang aking ipon. Pinlano kong gamitin ang pera mula sa part-time para bumili ng regalo para kay Chenzi. Naglaan ako ng oras para pumunta sa mall. At naisipan ko ring pumili ng regalo para kay Liu Yuran bilang pasasalamat sa pagtanggap sa akin noong bisperas ng bagong taon. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko si Liu Yuran dito. Nakatayo siya sa harap ng counter. Binibini, magpaparegalo ba kayo sa boyfriend? Tinuro ni Liu Yuran ang relo. Ilabas mo iyan, tingnan ko. Hindi niya itinanggi. Hindi niya itinanggi. Biglang naging malamig ang puso ko, parang nabuhusan ng malamig na tubig. Nanginig ang buong katawan ko. Biglang parang may naramdaman si Liu Yuran at lumingon. Nagmadali akong umikot at nagtago. Kakaiba, kahit hindi naman ako may ginawang masama. Sa sandaling iyon, sobrang nagkasala ako. Hindi ko alam kung saan pupunta, lumabas ako. Pero sa kanto ay nabangga ko ang isang tao. Pasensya na, pasensya na. Habang humihingi ako ng tawad, may humawak sa braso ko. Kikiang. Lumapit ako at saka ko lang nakita kung sino ang nabangga ko. Si Xiao Rongyu pala. Nakakainis. Ayokong makipag-away sa kanila. Tumayo ako at umalis agad. Pero parang naging interesado si Xiao Rongyu. Kanina ka pa namimili. Mukhang hindi mo naman kayang bilhin ang brand na ito, di ba? Sumimangot ako. Ano bang pakialam mo? Sumunod si Xiao Rongyu at tumawa. Ilang araw na tayong hindi nagkita. Parang mas pogi ka pa ngayon. Isang pagkakataon ito. May gusto ka ba? Sabihin mo lang sa akin, basta bumalik ka sa akin, bibilhin ko para sa'yo. May problema ba ito sa utak? Walang emosyon kong sinabi. Wala akong interes sa pagbalik sa nakaraan. Ang nangyari noon ay kasalanan ko, pero nagkamali lang ako. Sino bang nakakaalam na ganun pala si Lu Mingfei? Si Xiao Rongyu ay tila may hinanakit at muling hinawakan ang aking baywang. Hindi siya katulad mo. Mas marunong ka pa. Pumalakpak diretsyo kong sinampal siya. Xiao Rongyu, magpakagalang ka. Wala na tayong relasyon. Kung magpapatuloy ka, huwag kang magtaka kung maging bastos ako. Noong magkasama pa kami, mahilig siyang mambastos. Ilang beses akong nagalit. Nawalan siya ng pasensya at lumapit kay Lu Mingfei. Nagbago ang mukha ni Xiao Rongyu.
Hinawakan niya ang pisngi, nagalit ngunit ngumiti ng pilit. Nagpapakabirhen ka pa ba? Sa iba pwede, sa akin hindi. Napuno ang dibdib ko ng inis. Ano bang pinagsasabi mo? Ano, tama ba ako? Galit na napahiya. Unti-unting may mga tao na tumitingin sa amin at nagtuturo. Si Xiao Rongyu ay tila gustong palakihin pa ang gulo. Natawa siya ng malamig. Nakita kitang bumaba mula sa isang may batch dati. Sa kalagayan ng pamilya mo, parang hindi mo kayang magmaneho ng ganyang kotse. Kaya mong gawin yan. Hindi ba pwedeng sabihin ng iba? Huminga ako ng malalim. Xiao Rongyu. Binabalaan kita, ang paninirang puri ay labag sa batas. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo ngayon. Kung may susunod pa, magkita tayo sa himpilan ng pulis. Sabay liko ko para umalis. Ngunit hinawakan ni Xiao Rongyu ang aking pulso. Ano, mas gusto mong sumama sa matandang babae? Kaysa sa akin. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay puno ng chismis. May mga bulungan. Nako, ano bang nangyayari sa mga binata ngayon? Ginagawa ang mga kahiyahiyang bagay na ito. Dahil bata pa, nakakalimutan na kung sino siya. Darating din ang ganti sa mga ganitong tao. Hindi mo akalain, mukhang mabait. Ang gulo naman sa pribado. Wala akong masabi. Sa sitwasyong ito, ang magpaliwanag ay parang mahirap umakyat sa langit. Ngumiti si Xiao Rongyu ng may pagmamalaki. Hindi ako nandidiri. Hindi ka pa kontento. Kung malaman ng mga tao sa paaralan, paano ka mananatili? Sabi niya habang mas humigpit ang hawak. Sa tingin ko, sumama ka na lang sa akin. Biglang may malamig na boses na nagsabi, pakawalan mo siya. Tumibok ng malakas ang puso ko. Tumingin ako sa direksyon ng boses. Hindi ko alam kung kailan dumating si Liu Ruyan. Mukha siyang malamig, parang may yelo sa kanyang noo at mata. Hindi ko pa siya nakita na may ganyang ekspresyon. Tiningnan siya ni Xiao Rongyu, tila naudlot din sa kanyang aura. Sino ka ba? Nakikipag-away ako sa boyfriend ko, anong pakialam mo? Ang mga labi ni Liu Ruyan ay gumuhit ng malamig na kurba. Sabi mo, boyfriend mo siya. Biglang naglakad si Liu Ruyan ng mabilis. Tila natakot si Xiao Rongyu, kusang binitawan ang kamay at umatras. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Liu Ruyan. Dumiretso siya sa harapan ko at tumigil. Tumigil ang kanyang tingin sa akin saglit, saka nagtanong, saan kanya sinaktan? Sa ilalim ng kalmadong tono ay may hindi nakatagong malamig na presyon. Si Liu Ruyan ay nakatingin lang sa akin. Hinihintay ang sagot ko. Umiling ako ng mahina. Wala. Hindi gumalaw si Liu Ruyan, tila hindi naniniwala. Ayaw ko siyang madamay. May pagmamakaawa akong tiningnan siya. Gusto ko nang bumalik sa paaralan. Sa wakas ay pumayag si Liu Ruyan. Ihahatid kita. Gaano nakatagal kanyang ginugulo? Sa loob ng sasakyan pauwi. Unang nagsalita si Liu Ruyan. Buntong hininga ako. Wala pa noon. Nagkataon lang ngayon, ewan ko kung bakit siya nagkaganyan. Tumingin ako sa kanyang mukha. May natitira pang malamig na aura. Sinabi ko pa, huwag kang mag-alala. Hindi ako naapi. Naisip kong hindi ako nakabili ng regalo, medyo nainis ako. At isa pa, huwag mong sabihin ito kay Chenzi. Pwede ba? Alam ko ang init ng ulo ni Chenzi, kapag nalaman niya, tiyak hahanapin niya ang kabilang panig upang maningil. Mas mabuti nang iwasan ang gulo. Biglang nagpreno si Liu Ruyan at huminto sa gilid ng kalsada. Medyo naguluhan ako. At Liu, tahimik si Liu Ruyan ng matagal. Sa wakas ay nagtanong, Kikiang, lagi ka bang ganyan kadaling apihin? Iminulat ko ang bibig, ngunit hindi ko alam ang sasabihin. Tumingin ako sa kanyang matulis na profile na puno ng lamig. Biglang bumulwak mula sa kaibuturan ng aking puso ang isang hindi maipaliwanag na sakit. Parang may bumabara sa dibdib ko. Mabigat at mamasa-masa. Huminga ako ng malalim upang pigilan ang hindi malamang sama ng loob. Sinusubukan kong magaan ang tanong. Ate Liu, iiwan mo na lang ako dito. Okay lang bang mag-isa? Nagsiselos ba si Liu Yuyan? Napatahimik ako, tumingin sa labas, at biglang napangiti ng marahan. Kikiang, parang nagbibiro siya, pero parang sobrang tiwala rin. Nagsiselos ka? Nagpakatapang akong lumingon at tiningnan siya, nag-isip ng kung ano-ano para magsalita. Iniisip ko lang na dati tayong nagkasundo na magpanggap akong boyfriend mo kung may gusto ka na iba. Sabihin mo na lang sa akin para walang magkamali. Isang kamay ni Liu Yuyan ang nasa manibela. Ang mahahabang daliri ay marahang kumakatok, nakikinig ng mahinahon, May iba pa ba? Wala na akong masabi, nahiyang umiwas ng tingin. Pakiramdam ko, sa titig niya, lahat ng sikreto ko ay nabubunyag, walang matatago. Wala na, at hindi ko naman ibinigay ang phone ko sa kanya. Medyo naguluhan ako. Tumigil si Liu Yuyan, at sa wakas ay nagsalita, may gusto talaga akong tao. Biglang bumigat ang puso ko, ngunit biglang tumunog ang phone ko, tawag mula kay Chenzi. Bigla akong nakaramdam ng ginhawa, si Chenzi yan, bababa na ako. Malapit lang naman ito sa eskwelahan, pwede na akong maglakad pabalik. Pagkasabi ko, hindi na hinintay na sumagot si Liu Yuyan, mabilis kong binuksan ang pinto ng kotse at bumaba, sabay sagot ng tawag. Uy, Chenzi.
Ang boses ni Chenzi ay matamis. Kikyang, baliw ba yang babaeng yan? Pinalalait ka niya ng ganyan. Ano, hindi mo pa alam? May video nakuha sa mall na pinost. At nakilala ko agad si Xiao Rongyu na nanunuyo sa'yo. Kumunot ang noo ko. Ipadala mo sa akin. Nagpadala si Chenzi ng link, pinindot ko. Parang kuha ito mula sa ikalawang palapag, yung parte na nag-aaway kami ni Xiao Rongyu, may 1,000 panandang pandagdag likes na. Ang tag ay college boy. Galit na galit si Chenzi, nasa comment section na ako. At nakikipag-away sa kanila, sinasadya ng tao na mag-inganyo. Lumabas ako. Wala yan, tama ang ginagawa ko, hindi kailangan pansinin ang mga paninirang puri. Paano naman yan, 3 tao pwedeng gumawa ng tigre? Nag-aalala si Chenzi. Pagbalik, papatulong ako sa ate ko na linawin ito. Bago ako makareact, pinatay na niya ang tawag. Medyo nabahala ako, sobrang abala nito, pwede namang huwag na. Pagkatapos ng 10 minuto, sumagot si Chenzi, ayos na. Anong ginawa mo at ayos na? Pumayag na ang ate ko na tumulong. Si Liu Yuyan, tumulong. Pero nakatulong na siya, malapit sa gate ng eskwelahan. Unti-unti kong napansin na tinitingnan ako ng mga tao, hindi nga. Mabilis kumalat ang video. Medyo nabahala ako, binilisan ko ang lakad pa uwi, nang biglang may humutot ng sasakyan sa likod. Lumingon ako, isang pamilyar na itim na may batch, nasa di kalayuan sa akin. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal sumusunod sa akin. Bumaba ang bintana, tinawag ako ni Liu Yuyan. Kay Kayang, nahilo ang tenga ko, huminto siya. Binuksan ang pinto at bumaba. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid, wow, ang ganda. Sino to? Mukhang hindi taga-eskwela natin. Walang duda. Tingnan mo, mukhang successful na tao. Sa tingin ko maganda ang kotse, pero mas maganda pa ang tao. Hindi sa sinasabi ko, walang babae sa eskwelahan natin na kayang tumapat. Parang sumusunod siya sa lalaking iyon kanina pa. Anong ibig sabihin? Nag-aaway ang magkasintahan at hinahabol ang boyfriend. Habang papalapit siya, unti-unting lumaki ang mga mata ko, hindi parang may kakaiba. Ate Liu, medyo naguguluhan ako, bakit hindi ka pa umalis? Itinaas ni Liu Yuyan ang baba, isasama kita sa dorm. Ibig sabihin, malalaman na ng buong mundo. Sa pag-iisip ng eksenang iyon, matigas akong tumanggi, hindi na. Alam ko naman ang daan pa uwi sa dorm, ako na lang. Biglang may malamig na dumampi sa noo ko. Natigilan ako, umuulan na pala ng nyebe. Biglang itinaas ni Liu Yuyan ang kamay. At isinuot sa akin ang hood, ang malapad na hood ay halos harangan ang paningin ko. At Liu, dumako ang tingin ni Liu Yuyan sa labi ko saglit at mabilis na umiwas. Hindi ba't nagpapakalat sila ng kasinungalingan? Kung hahabulin kita, natural na mawawala ang chismis. Biglang tumibok ang puso ko, alam ba niya ang sinasabi niya? Ang mga taong iyon ay naninira sa akin. At ang hindi malinaw na relasyon sa isang mayamang matandang babae, ngayong lumitaw siya, walang makakapagsabi na matandang babae. Pero isang napakagandang babae, kaya naman ako at ang mayamang sasakyan. Ang magandang babae at ang hindi malinaw na relasyon, parang mali yata ang focus, ano ba, totoo nga. Bumalik ako sa dorm, at agad akong pinaligiran ng mga kasama ko sa kwarto. Hikayang, sino yung kanina? Ang ganda. Hinahabol ka ba niya? Magsabi ka na, kailan kayo nagkakilala? Tinamot ko ang ulo ko. Yung kaibigan ko yung kapatid na babae. Pinakiusapan ako ng kaibigan ko na alagaan ako. Wala nang iba. Hindi sila naniwala. Paano mangyayari yon? Yung tingin niya sa'yo ay hindi na malinis. Tumigil ang tibok ng puso ko pero hindi ko naisip ng malalim. Kung hindi dahil kay Chenzi. Ako at siya ay malamang hindi na magkikita. At saka sinabi na niya na may gusto na siyang iba. Nakita nila na wala akong gana. Hindi na sila nagtanong pa. Akala ko matatapos na ito. Hindi inaasahan na simula kinaumagahan, araw-araw, may isang bouquet ng bulaklak na dumarating sa aming dorm. Nakalagay ang pangalan, Liu Yuyan. Nagsimula akong magtaka. Kung hindi mo naman ako gusto, bakit kailangan mo pang gawin ito? Weekend na ng aking kaarawan. Darating na si Chenzi. Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpadala ng mensahe kay Liu Yuyan sa Green Bubble. Ate Liu, huwag ka nang magpadala ng bulaklak. Alam na ng mga kaklase na mga chismis lang yung mga nauna. At kung magpapatuloy ka pa, sasabihin nila na isang mayamang magandang babae ang nahumaling sa akin at paulit-ulit akong hinahabol. Si Liu Yuyan ay sumagot lamang. Naiintindihan ko. Noong linggo. Sa wakas ay hindi na siya nagpadala ng bulaklak. Napahinga ako ng maluwag pero nakaramdam ako ng kawalan na hindi ko maipaliwanag. Bahala na. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya. Ano pa ang maaari kong asahan? Isinantabi ko ito. Nagpalit ako ng damit at sinundo si Chenzi para pumunta sa restaurant na nabook ko. Nag-order pa ako ng isang boat ng red wine. Itinaas ko ang aking baso sa kanya. Chenzi,
Salamat sa pagsama sa akin sa aking kaarawan. Sa mundong ito, ikaw lang yata ang nakakaalala na kaarawan ko ngayon. Pero hinampas ni Chenzi ang aking inumin. Medyo nag-alinlangan siyang nagtanong. Ikayang, mukhang hindi ka masaya. Ano bang nangyari? Yung video kanina, tingin ko na download na. Sana hindi ka nito naistorbo. Umakyat ang amoy ng alak. Medyo nahihilo na ang ulo ko. Bulong ko sa sarili ko. Mukhang nakipaghiwalay ako. Hindi. Wala akong relasyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang sarili kong puso. Matagal na pala akong may gusto kay Liu Ruyan. Pero hindi niya ako gusto. Medyo naguluhan si Chenzi. Ano, huwag mong sabihin sa akin na ikaw, na may napakagwapong mukha, ay nag-iisang umiibig. Sino bang babae ang bulad? Hindi ako makapagsalita. Tinitigan ko siya. Agad na nagsalita si Chenzi. Sige na, huwag na nating pag-usapan ito. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ay magiging alaala na lang. Oy, huwag kang magsalita. Nabigo rin ako. Nagbuhos siya ng isang baso para sa sarili niya at bumuntong hininga. Matagal na akong nag-imbestiga pero hindi ko pa rin alam kung ano itsura ng nobyo ng ate ko. Matagal na rin siyang hindi nagbanggit. Baka iniwan na rin siya ng babae. Suminghot siya. Dapat sana ay pupunta ako sa kanya para maniktik. Pero sinabi niya na wala siya sa bahay at pinapahintay ako. Hindi ako maghihintay. Diretso kong hindi pinansin. Sa aking paningin may isang anino na lumapit. Umupo ako ng tuwid. Chenzi, ibig mong sabihin. Alam ng ate mo na nandito ka. Walang kamalay-malay si Chenzi. Nga. Sinabi ko sa kanya na sasama ako sa iyong kaarawan. Hayaan mo siyang mag-isa. Medyo nagtaka siya. Ano, bakit ganyan ang mukha mo? Tumayo ako. Nautal. At Liu. Napamulat ng malaki si Chenzi. Tila nagyelo ang kapaligiran. Nalate ako sa meeting ng kumpanya. Huwag kayong magalit. Naglagay si Liu Ruyan ng isang kahon sa mesa. At saka, maligayang kaarawan. Nahiya ako. Sa salamat, Ate Liu. Tahimik na umupo si Liu Ruyan sa tabi ni Chenzi. Isinabit ang kanyang jacket sa isang tabi. Saka tumingin kay Chenzi. Bakit hindi ka bumati? Muntik nang umiyak si Chenzi. Malinaw na narinig ni Liu Ruyan ang mga sinabi niya kanina. Pero marunong siyang umangkop. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpakita siya ng masigasig na ngiti. Hindi ko inaasahan na ang aking mahal na ate ay magpapakababa. Maglaan ng oras para tawagan si Liling, totoo na kaarawan ni Kikiang. Bakit ka nagpapasalamat? Sa wakas ay umatras si Chenzi, ngunit hindi niya napigilan ang pagngisi ng palihim. Pagkatapos ay inayos siya ni Liu Ruyan, pagkatapos ay tumingin sa akin, habang paulit-ulit kong inaalala. Kung may nasabi ba akong hindi dapat, itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang baba. Ito ang regalo ko sa iyong kaarawan, tingnan mo kung gusto mo. Magulo ang aking damdamin. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon kay Liu Ruyan, ngunit sa pagkakita sa kanya, hindi ko maiwasang matuwa ng palihim. Walang dugo. Tumingin muli si Liu Ruyan, kaya kinuha ko ang kahon at binuksan. Salamat, Ate Liu. Ang pagdating mo ay sapat na pasasalamat, hindi mo na kailangang maghanda ng regalo. Biglang natigil ang aking boses. Isang relo ang tahimik na nakalatag sa kahon na pelus. Si Chenzi ay nakaupo sa tapat at hindi makita. Medyo nagtataka, Kikiang, ano ang regalo ng aking ate? Dahan-dahan akong lumapit. Si Liu Ruyan ay nakasandal sa gilid. Sa sandaling magtama ang aming mga mata. Ngumiti siya, gusto mo ba? Espesyal na pinili kasama ang isang kaibigan. Para sa'yo, biglang tumigil ang aking paghinga. Ganito pala. Kaya, noong araw na pumunta si Liu Ruyan sa mall, espesyal siyang pumili ng regalo sa kaarawan para sa akin. Noong tinanong siya ni Kuya Gi kung para sa kasintahan niya ang pinipili, hindi siya tumanggi. Sumilip si Chenzi, ano? Ang misteryoso. Kikiang, kung hindi mo gusto, sabihin mo lang. Paalalahan mo ang ate ko na palitan. Automatikong isinara ko ang kahon, ibinaba ang aking mga mata, gusto ko. Salamat, Ate Liu. Pagkatapos, hindi ako mapakali. Ang relo ay hindi lang mahal. Ano ang ibig sabihin na espesyal itong pinili ni Liu Ruyan? Nagdahilan ako para pumunta sa banyo. Palihim na nagpadala ng mensahe kay Liu Ruyan, Ate Liu, ang relo ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Makalipas ang kalahating minuto, si Liu Ruyan. Hindi ba sinabi mong gusto mo? Kung ayaw mong tanggapin, bakit hindi mo sinabi kanina? Kanina, sa harap ni Chenzi, paano ko sasabihin? Kung magpaliwanag pa ako ng isang salita. Tiyak na mahuhuli niyang may mali. Nag-isip pa ako ng ilang dahilan, ngunit hindi na sumagot si Liu Ruyan. Hindi ako maaaring magtagal kaya lumabas muli ako. Hindi inaasahan na nasa labas si Liu Ruyan. Nagulat ako, Ate Liu. Siya ay may isang kamay sa bulsa. Tuwid ang katawan, malalim ang tingin ng mga mata, Kikiang. Talaga bang hindi mo nakikita? Naguguluhan ang aking isip Ano? Tila siya ay bumuntong hininga ng mahina, isang salita bawat isa. Sa buong panahon, ikaw ang gusto ko, hindi mo ba alam? Ang restaurant ay puno ng tao, maliwanag ang ilaw, ngunit sa sandaling ito.
Lahat ay naging tahimik na pelikula, siya lamang ang may kulay, bawat salita, bawat pangungusap. Malalim na bumagsak sa aking isipan, walang takas. Nasusunog ako. Ngunit bakit? Bakit ako? Tumugon si Liruyan, bakit hindi ikaw? Medyo natigilan ako. Nag-vibrate ang aking telepono. Sumilip ako, si Chenzi. Kikiang, matagal ka nang hindi bumabalik, masama ba ang pakiramdam mo? Medyo naguguluhan akong nagsalita, nagmamadali si Chenzi. Bumalik na tayo muna. Inangat ni Liruyan ang kanyang binti, pinigilan ako, kung sasabihin mong hindi mo ako gusto. Pagkatapos ngayon, hindi na kita aabalahin sa iyong buhay. Siya ay bahagyang lumapit. Para bang gusto niyang makita sa puso ko, Kikiang, mayroon ka bang? Kahit konti, paghanga sa akin. Paanong wala? Ang magustuhan si Liruyan ay isang napakasimpleng bagay, o mas maaga pa. Hindi ko rin alam. Marahil siya ay masyadong malapit, hindi na ako makahinga. Automatikong umatras ako, nais kong humigop ng manipis na oxygen, ngunit hindi inaasahan ang aking paa. Matinding sakit mula sa aking bukong-bukong, nawalan ako ng balanse, hindi makontrol na bumagsak sa lupa. Takot na pumikit ako, ngunit bigla kong naramdaman ang isang mahigpit na yakap sa aking baywang, sa susunod na sandali. Ako ay hinila sa isang mainit na yakap. Isang kamay ni Liruyan ang nasa aking baywang, ang isa ay sumusuporta sa aking leg. Bahagyang kunot ang noo, bakit ang walang ingat? Naipit ba ang paa? Ako ay nasa gulat, mahigpit na hawak ang kanyang palda, parang-parang. Biglang, isang pamilyar na sigaw ang narinig, tumibok ang puso ko. Agad akong lumingon, si Chenzi ay puno ng pagkabigla, hindi makapaniwalang tingin. Na naglalaro sa pagitan ko at ni Liruyan, kailan kayo naging ganyang relasyon? Nais ko sanang magsalita, ngunit pinutol ako ni Liruyan, siya ay napakatahimik at mahinahon. Kailan ba tayo hindi naging ganyang relasyon? May mali ba, hindi ko napigilang magtanong. Parang hindi pa ako sumasagot, tumingin sa akin si Liruyan, may iniisip. Pagkatapos ay tumango siya ng napakabait, pwede ka nang sumagot ngayon. Si Chenzi ay halatang labis na naapektuhan. Nagulo rin ang kanyang paningin, nauutal siyang nagsalita, parang ako na ang sobra ngayon. Liruyan, sabi ni Chenzi. Nanigas ang kanyang leg, ito ang kaibigan ko. Kung may manligaw sa kanya, syempre narito ako para bantayan. Nagtaas ng kilay si Liruyan, sige. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bagay mula sa bulsa. Isang relo, iyong iniwan niya sa bag ko dati. Iyong kanina ay regalo ko para sa iyong kaarawan. At ito naman, iyong gusto kong ibigay sa iyo noon, pero noong mga oras na yon ikaw ay. May isang hibla sa utak ko na biglang nanigas, teka. Lumingon ako kay Chenzi at nag-utos na umalis. Chenzi, umalis ka muna. Chenzi. Nagdasal ako, pakiusap, kung patuloy kang makikinig, tiyak na may mangyayaring hindi inaasahan. Gusto ko pa ring mapanatili ang aking reputasyon. Pumangot si Chenzi, saka nag-atubiling umalis. Napahinga ako ng maluwag, ngunit nang lumingon ako, sinalubong ako ng nakangiti-ngiting tingin ni Liruyan. Bigla akong nainis, hindi napigilan ang paghampas sa kanya, sadyang ginawa mo. Tahimik na sumagot si Liruyan, pero ang gustong ibigay sa iyo ang relo na ito dati. Ay totoo rin. Bigla akong natahimik, bahagyang bumaba ang tingin ni Liruyan. Ang mahahabang pilikmata ay bumagsak na may mahinang anino, noong gusto kitang sabihin ang nararamdaman ko. Dapat may magandang regalo ako. Pero noong panahong iyon ay masyadong nagmamadali, tanging relo na ito ang meron ako. Nanlaki ang mata ko sa hindi makapaniwala, ibig mong sabihin, noong mga oras na yon, ikaw ay. Hinawakan ni Liruyan ang kamay ko at isinuot ang relo sa aking pulso, napakaamo ng dalaw. Seryoso ang kanyang ekspresyon, pero hindi ito nangyari. Pagmulat mo ng mata mo, sinabi mong walang nangyari. Maliwanag na wala kang balak bigyan ako ng posisyon. Click, ikinabit niya ang strap. Lumapit ako, sa unang pagkakataon na tiningnan ko ng seryoso ang relong ito, asul na dial. Yakap ng bituin at buwan, napapaligiran ng kumikinang na liwanag. Noong binili ko ito, ay dahil ang pangalan mo ay bagay dito. Kikeyang. Ay ang agos ng alon sa ilalim ng dilim, ay ang lihim na matagal nang nakatago, araw-araw. Taon-taon, dumaragundong, sa wakas sa isang taon, isang buwan. Dumating ng walang humpay, ang pag-ibig ay lumamon sa lahat. Ngayon, sa wakas ay maisusuot na ito sa iyong kamay. Lumapit si Liruyan, tumitig sa akin ng diretsyo. Batang Kikiang, gusto mo bang umuwi kasama si ate? Matapos kaming magkasama ni Liruyan. Ang unang bagay ay pumunta kay Chenzi para humingi ng tawad. Pero walang pakialam si Chenzi, nagyabang at nagsisigaw. Pupunta ako kina nanay at tatay para humingi ng bonus. Ano ba ang litrato ng nobyo ni ate? Ang nobyo mismo ni ate. Dahil sa akin mo nahanap, diretsyo inabot ni Liruyan ang isang bank card, tumahimik ka. Lumayo ka, Chenzi, ano? Nang tumakbo siya ng pasuray-suray, biglang bumalik si Chenzi at pabulong na nagtanong sa tenga ko. Sa edad ng ate ko, huwag kang masyadong magpagamit, bro. Salamat.
Sa huli, tiningnan ni Chenzi ang ate niya ng masama, swerte mo, at umalis na dala ang card. Nagtaas ng kilay si Liruyan, ayaw mo sa edad ko. Umiling ako ng todo. Wala, talagang wala. Naging banta ang tingin ni Liruyan. Kailangan mo bang ipaalala ko? Tumakbo ako palayo, hindi dapat galawin ang lumang bahay na nasunog. Summer break, nakuha na ng mga magulang ko ang divorce papers, tuluyan ng naghiwalay. Sumunod ako kay Liruyan pauwi, nagluto si Nanay Liu at Tatay Liu ng masaganang hapunan, hawak-hawak ang kamay ko at nakangiting paulit-ulit na sinasabi. Akala ko magiging dalaga si Liruyan habang buhay, buti na lang hindi siya tinanggihan ni Keqiang. Maraming beses na akong pumunta sa bahay ng Liu. Matagal ko na itong itinuturing na tahanan. Hinila ako ni Chenzi para pumunta sa kwarto ni Liruyan, tingnan mo. Narito ang mga nakaraang tagumpay ng aking ate, iba't ibang sertipiko at tropeo, na nagpapakita ng kanyang kahusayan. Tiningnan ito ni Chenzi ng ilang sandali at nagalit siya. Parang ang galing-galing, sabi ko habang nakaupo sa upuan at tumatawa. Hindi ba't ganito na lagi? Bakit ka nagagalit? Tumawa si Chenzi. Paano mo nalaman? Nakapasok ka na ba dati? Naisip ko. Tumango ako. Noong summer ng unang taon ko sa high school. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Dumating ako para hanapin ka, pero dahil sa malakas na ulan, naipit ka sa training center at hindi makauwi. Nag-isip si Chenzi ng ilang sandali at biglang naalala. Naalala ko na. Noong araw na yon, dapat ay mamamasyal kami sa hapon, pero dahil sa lakas ng ulan, hindi kami nakaalis. Gabi na ako nakauwi. Noong araw na yon, nag-away ulit ang mga magulang ko, sinira ang mga gamit sa bahay. Wala akong mapuntahan, dala ang aking bagdi. Kaya napunta ako kay Chenzi, pero biglang umulan ng malakas sa daan. Pagdating ko sa bahay nila, basang-basa na ako at hindi pa siya nakauwi. Nanginginig ako sa lamig sa labas ng pinto. Noong babalik na sana ako, biglang bumukas ang pinto mula sa likod ko. Tahimik akong tiningnan ni Liruyan. Pumasok ka. Kaya noong araw na yon, ang ate ko ang nagbigay. Hinanap mo ba ang sa kanya at tumawa ka? Bulong ni Chenzi, puno ng hindi makapaniwala. Kaya pala nang hiramin ko sa kanya. Sabi niya, itinapon na raw niya ito. Medyo nahiya ako dahil pakiramdam ko, nakaabala ako sa kanya. Kaya hindi ko sinabi kaninuman. Biglang may naalala si Chenzi at tumalon siya ng bigla. Binuksan niya ang drawer sa likod ko. Nagtaka ako. Ano ang hinahanap mo? Hindi nagsalita si Chenzi. Pagkatapos maghalungkat, sa wakas ay nakakuha siya ng isang wallet. Tingnan mo, ito ba ang litrato mo? Bahagyan ang naninilaw dahil sa panahon. Natigilan ako. Dumating si Liruyan sa labas ng pinto at kumatok. Kumain na. Hanggang sa iniwan ako, bumili agad siya ng tiket para samahan ako. Hindi inaasahan na mangyayari ito. At hindi pa kami gaanong close ni Liruyan, Chenzi. Nagalit si Chenzi.